everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Welcome back sa mga dati pa pong nanonood at nakikinig sa atin and welcome doon sa kay bago-bago pa lang o ngayon pa lamang tayo na-discover. Hello po! Maraming salamat sa inyong pakikinig and yes, wala tayong video for today. Pero kung titignan nyo yung iba nating mga uploads ay may mga videos po yon. Ngayon lamang at tomorrow kasi Saturday and Sunday. Pinanata ko na po yan na pagpapahingahin ko naman yung inyong mga mata sa kakatitig ng aking mukha tuwing weekend. Anyways, hello po sa mga suki nating tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Hi kay Mary Villaber, maraming salamat. Teresa May 990. Hi din kay Jaime Rodriguez, Jeliza Montiser. Maraming salamat sa iyo and syempre sa mga suki natin na hindi pa natin nasa shoutout. Ako naman, nagtatampo na. Hi naman din kay Tess Karin, maraming salamat. Kulin Bueno, Merasul Acedo, maraming salamat. Kay Yento Regidor, hello rin kay Rahima Slin, ayun, nakakaiyak raw ang kwento nung Monday. Hi naman kay Rose Kalang, maraming salamat. Jenny C, hello rin kay Marlene Poledario, maraming salamat. Liza Acebo, nakakatampo na raw ako. Hi Liza Acebo, maraming thank you sa iyong pakikinig from the ma'am. Merly Labong, salamat. Mary Mina, thank you. Christina Sison, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayong mapakinggan ang ating kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga panahon na sinusubok tayo ng pagkakataon. Merong mga panahon na hindi para sa atin. Sabi nga nila, panahon lang yan. Pero paano kung ilang beses na lang naudlot ang panahon para sa inyo? Dear Mama Mia, kung sakali man pong isa ako sa mga mapapalad na mapipili para i-ere ang aking kwento, ay maraming salamat po. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Azzy. Kung aking ide-describe ang aking sarili, syempre hindi naman po ako masyadong kagandahan. At lalo namang hindi rin kapangitan. Itong kwento ko na ito ay tungkol sa amin ng ex-boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Yefeng. Ako ay lagi na lang pong sawi sa pag-ibig. Ako, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng ex dati sa loob ng 7 years, subalit ito pa rin ay nagtapos dahil sa kadahilan ng ilang beses rin po akong nasaktan. Ilang beses po akong nagtiis. Ilang beses ko pong nilunok ang lahat-lahat. Pero hindi rin pala para kami sa isa't isa. In short, ilang beses niya po akong niloko. Hanggang sa kami ay tuluyan na ngang naghiwalay at ako ay nagkaroon na ng kausap sa Facebook, which is tropa at kilala ng mga kaibigan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Oo nga pala, Mama Mia, ako ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. Simulan natin ang storyang ito nung makilala ko si Dave at nagsimula kaming mag-usap taong 2021. Palagi po kaming magka-video call at magka-chat halos araw-araw at oras-oras ni Dave. Hindi sumagi sa isip ko na siya ay aking kitain sa kadahilan ng masyado po akong busy noon sa trabaho ko. Mama Mia, I'm your typical workaholic kind of girl. Masyado po akong focus sa trabaho ko. Gusto ko po talagang may marating sa aking trabaho. Hindi naman po kaila sa karamihan na kapag tayo ay pumasok sa isang pagtatrabaho sa kumpanya, ay meron tayong mga ambisyon. Gusto nating magkaroon ng recognition ng ating mga paghihirap,
ang ating mga pagsusumikap. Yan po ang isa sa pinagsusumikapan ko, Mama Mia. Bukod kasi sa recognition, alam din natin na may kaakibat na medyo malaki-laking increase sa sahod kapag lumaki-laki rin ang iyong posisyon sa trabaho. Isa po yan sa goal ko talaga sa buhay. Ang magkaroon ng stable na income hindi lamang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga mahal ko. Pero Mama Mia, nung mga panahon nga na yun ay hindi ko na masyadong inaasikaso ang love life ko. Siguro nga isa sa mga sakripisyo sa pagiging workaholic at sa pagiging masyadong busy at masyadong focus sa mga goal mo sa buhay ay ang iyong magiging love life. Pero Mama Mia, nung nagkakilala nga kaming dalawa nitong si Dave, ay sadya ko na lang siyang ginawang parang online inspiration. Hinayaan ko na lamang at least may nagtatanong sa akin kung kumain na ba ako, kung anong oras ako natulog kagabi, kung ilang oras ang naging tulog ko, o kung ayos lang ba ang pakiramdam ko. Aaminin kong maganda talaga sa loob kapag merong nag-aalala sa'yo. Maganda sa pakiramdam kapag merong nagsasabi sa'yo ng mga bagay na kinakailangan mong gawin para alagaan ang sarili mo. Yun bang may nag-aalala sa'yo? Masarap yun sa pakiramdam. Kaya yun po ay talagang namimiss ko at hinayaan ko na lang na umusbong sa pagitan naming dalawa ni Dave through online. Hanggang sa dumating na nga ang puntong gumaan na ng sobra ang aking kalooban sa kanya. Hindi ko na namamalayan na nakokompleto na pala ng kanyang mga chat at video call ang aking araw. Hindi ko na namamalayan na naaalis niya ang stress ko sa trabaho sa tuwing nakakausap ko siya. Magaan na pakiramdam ko sa kanya. Kaya naman Mama Mia, nung inaya niya akong makipagkita ay pumayag na rin ako. Sakto po yun sa araw ng aking birthday nung pumayag akong kitain siya. Bigla lang itong sinama ko siya sa aming probinsya para doon ganapin ang aking kaarawan. Nasa probinsya kasi ang aking nanay at mga kapatid, Mama Mia. Meron kasing mga kokonting handaan doon at sinama ko naman si Dave. Gumawa ako ng paraan noon sa aking trabaho upang makapag-bonding kami ng ilang araw sa probinsya. Yes, Mama Mia, ang inyong workaholic and independent girl ay nag-leave po sa trabaho para po makasama ang lalaking nagpapagaan ng aking mundo at ma-celebrate ko kasama rin ng mga mahal ko sa buhay ang aking araw ng kapanganakan. Siyempre, matik na yan na may inuman. Inuman kaming dalawa. Deep talks sa tabing dagat at oo Mama Mia. Hindi lang po natapos sa inuman, hindi lang po natapos sa deep talks, kundi dumaan din kami sa hubaran. Oo, ewan ko, pero parang naging normal na rin din sa amin yon na agad ko nang naisuko sa kanya ang aking bataan. Siguro nga dahil na rin sa ganda ng ambience ng lugar kasi nasa tabing dagat kami. At isa pa doon, Mama Mia, ay dala na rin siguro ng kakaibang init na hatid ng alak na aming ininom. Dala na rin siguro ng mga malalalim na bahagi ng aming buhay na aming pinag-usapan at pinagsaluhan. Kaya hindi na namin namalayan na unti-unti na palang napapalapit ang mga mukha namin sa isa't isa. Patuloy lang kami sa pag-uusap habang lumiliit ang espasyong namamagitan sa aming mga katawan. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na naaamoy na namin ang hininga ng bawat isa. Hanggang sa bigla na lang kaming maghalikan. Yung halikan na yun ay naging malalim. Malalim na malalim hanggang sa hindi na namin namalayan na nakapasok na kami sa loob ng isang cottage. Isang may dikwartong cottage
kung saan pagpasok pa lang namin ay nagmamadali na kaming hubarin ang saplot ng bawat isa. Mama Mia, sobra-sobra ang naging pananabik namin sa katawan ng isa't isa. Matapos kasing unang maglapat ang aming mga labi, ay hindi na namin panamalayan na hindi na pala kami nag-uusap. Tanging mga init ng katawan na lamang namin ang naglalagablab sa paligid at ang mga haplos na lang namin sa bawat katawan namin ang nag-uusap sa gabing yun. Hanggang sa tuluyan na ngang wala nang natirang ni anumang saplot sa aming mga katawan. Hanggang sa tuluyan na rin kaming naging isa nung gabing yun, Mama Mia. Wala sa isip ko na tanungin kung ano ba kaming dalawa. Dahil wala naman sa plano ko yun. Wala naman sa plano ko na isuko ang bataan ko sa kanya. Wala naman sa plano ko na maging mas malalim pa ang ugnayan naming dalawa. Kaya lang, Mama Mia, ganun siguro talaga, no? Hindi mo napaplano ang mga ganoong klasing bagay. Basta-basta na lang nangyayari. Tulad nung gabing yun. Basta-basta ko na lang isinuko ang aking katawan sa isang lalaking hindi man siguro estranghero dahil nakilala ko naman na online pero estranghero pa rin kung tutuusin dahil hindi ko alam kung ang mga sinabi niya tungkol sa kanyang sarili sa akin ay mga katotohanan o pawang kathang isip lamang. Pero hindi na rin ako nagsisi. Binigay ko ang sarili ko sa kanya hindi lang isang beses kundi paulit-ulit yun hanggang nandun kaming dalawa sa probinsya. In-enjoy ko na lang. Meron namang konting konsensyang sumusundot-sundot sa puso ko. Merong konting konsensyang nagsasabi sa sarili ko na klaruhin ko muna bago ko tuluyang ipasasa sa kanya ang aking murang katawan. Kaya lang, inisip ko noon na baka masyado akong maging clingy. Baka ang dating masyado akong demanding. Ang dating masyado akong assuming kaya hinayaan ko na lamang. Hanggat sa wala siyang sinasabi, wala rin akong tinatanong. Sinarili ko na lamang ang mga nasa isip ko noon. Hanggang sa natapos na rin ang ilang araw kong bakasyon at dumating na ang punto kung saan kailangan na naming bumalik ng Maynila. Sabi ko sa kanya, no talk na ha. Ibig sabihin, wag na naming pag-usapan kung ano man ang nangyari sa probinsya. What happened there will remain there. Bala ko sanang afternoon ay i-end na kung ano man ang namamagitan sa amin. I-end na sana namin ang aming conversation, Mama Mia, at wag na sana iyong mangyayari pa ulit. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, focus ako noon sa kung ano man ang goal ko. Pero sabi sa akin ni Dave ay wala raw siyang asawa at lalong-lalo wala siyang girlfriend. Going back, nung kami ay nasa Maynila na, si Dave ay umuwi na rin sa kanila at ako naman ay dumiretso na rin sa aking inuupahang matutuluyan. Pagbaba ko ng lugar namin, Mama Mia, ay nakita ko kaagad ang isa sa mga kaibigan namin ni Dave na lalaki. Oo nga pala, Mama Mia. Kahit na wala naman kaming usapan ni Dave tungkol sa kung anong meron sa aming dalawa, isa naman ang sigurado ako. Siloso po si Dave. Oo, alam ko pong ganun siya dahil una pa lang naming magkakilala ay sinabi na niya yun sa akin. Sinabi na niyang seloso siya at ayaw niya na yung mahal niya ay nakikita niyang may kasamang iba. Kaya lang syempre wala namang kami ni Dave nung mga panahon na yon. Wala namang naging usapan sa kung ano man ang label naming dalawa. So ibig sabihin, wala rin siyang karapatang magselos kung tutuusin. Inaya ko yung kaibigan namin na uminom. Laking gulat ko na lang, Mama Mia, nung habang umiinom kami ay biglang dumating si Dave.
Kakauwi lang namin noon galing sa aming probinsya. Ang akala ko ay magsuspend time siya ng quality time para sa kaniyang pamilya o di kaya naman ay magpahinga siya dahil pagod siya sa biyahe naming dalawa. Pero hindi yun nangyari. Biglang dumating si Dave at sumali sa inuman naming yun. Hanggang sa eto na nga, naramdaman ko na lang na nag-e-effort na itong si Dave, Mama Mia. Hindi naman siguro tayo mga manhid, ano? Lahat naman tayo ay nakakaramdam kung yung tao ay gusto tayo o hindi. Minsan nga, na-imagine natin gusto tayo kahit na hindi eh. Pero ako naman, Mama Mia, sigurado naman po akong hindi ako assuming na tao. Nakikita ko po na halos araw-araw nang nag-e-effort sa akin si Dave. Halos araw-araw na kaming nagkikita at araw-araw na din kaming nagkakasama. Pag ako ay pumapasok sa aking trabaho, minsan ay wala akong dalang baon. Pero lagi siyang nandyan para sa akin. Pinupuntahan niya ako sa aking trabaho upang dalhan ako ng makakain. Na-appreciate ko naman yun, Mama Mia. Siyempre, aaminin ko na rin na kinikilig din ako sa mga actions niyang ganon. Sino ba naman ang hindi? Inaalagaan ka, dinadalhan ka ng pagkain sa trabaho para masigurado niyang hindi ka magutom. Sino ba namang matigas na babae ang hindi lalambot sa ganon? Hanggang sa dumating na sa puntong umalis ako sa aking inuupahan at ako ay bumalik na sa poder ng aking tatay. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay parang meron na nga kaming relasyong dalawa ni Dave. Walang masyadong naging usapan pero para bang ganun na nga ang nangyari. Ewan ko kung kayo ba ay naka-experience na ng ganito o sadyang ako lang talaga ang modern na Pilipina na pumapayag na sa ganitong bagay. Naging legal kaming dalawa sa side ko. Halos sa amin na rin siya natutulog araw-araw. Kaya naman Mama Mia, yung halos araw-araw na magkasama kami ay naging araw-araw na talaga. At kahit ako ay may trabaho ay lagi siyang nasa bahay at natutulog. Inaantay kung kailan ako makakauwi. Hindi kayamanan ng aking pamilya, Mama Mia. Isang kahig, isang tuka lang nga kami nung ako ay lumalaki nung bata pa lamang. Pag hindi ka kikilos, magugutom ka. Pag hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin, wala kang isasaing. Medyo magulo din ang aking pamilya. Meron kasing mga issues sa pamilya namin na ayoko na lang din pag-usapan dito sa sulat ko. Mama Mia, lahat ng kaguluhan, lahat ng imperfections na meron ng pamilya ko, tinanggap yon lahat ni Dave. Si Dave ay ang aking nakakasama hindi lang sa saya, kundi parehas na rin sa mga malulungkot na bahagi ng buhay ko. Kapag ayon nagkaka-issue na naman ang pamilya ko at meron na namang nagiging problema, ay laging nandyan si Dave para maging hingahan ko ng sama ng loob. Laging nandyan siya para ako ay kanyang alalayan, intindihin at pakinggan sa aking mga hinaing. Mama Mia, pareho po kami ni Dave. Parehas po kaming galing sa hindi mayamang pamilya. Parehas pong kapos sa pera ang mga pamilya namin. Hindi kasi sapat ang aking sahod dahil ako po ang breadwinner sa aming pamilya. Kaya naman dahil nga parehas kaming hindi mayaman at parehas kaming may mga obligasyon ay naisip namin na bakit hindi na lang kami magsama sa iisang bubong. Nang sa ganon ay mapapamura kami sa gastos. Nang sa ganon ay iisa na lang at iisipin namin na bayarin ng kuryente at ng kung ano-ano pa. At syempre, para na rin magkaroon ng inspirasyon ang bawat isa sa amin. Para na rin magkaroon ng inspirasyon na magpatuloy sa buhay. Kasi laging nandyan si Dave para i-motivate ako. Kaya naisip ko kapag magsasama na kami sa iisang bubong, ay meron na akong laging pahinga. Meron akong totoong tahanang matatawag.
Mama Mia, nung nagsama na kami ay sobrang saya namin. Sobrang saya ko. Ni hindi ko na nga naitanong talaga sa kanya kung ano ba talaga ang meron sa aming dalawa. Para na lang kaming nagkaroon talaga ng parang mutual understanding, parang silent understanding kung tutuusin sa kung anong meron kami. Pero yung klarong usapan, yung pinag-usapan talaga kung anong meron sa amin, kung magkarelasyon ba kami, asawa ba niya ako, girlfriend ba niya ako, walang ganon. Basta na lang nangyari ang lahat. Basta na lang sumabay kami sa agos ng buhay. Ni hindi sumagi sa isip ko, Mama Mia, na baka kaya hindi kinaklaro ni Dave ang tungkol sa aming dalawa ay baka merong iba. Hindi ko na inisip yon. Sino ba naman kasi ang mag-iisip ng ganun kung halos araw-araw ay parang sa amin na nakatira noon si Dave? Sino ba naman ang mag-iisip na magkakaroon pa ng ibang babaeng itong si Dave kung sadyang ako na lang ang kanyang pinagsisilbihan sa bawat araw? Mama Mia, ang hindi ko alam, kaya pala hindi kinaklaro ni Dave sa akin ang lahat kung anong meron sa amin ay dahil meron pala siyang iba. Alam mo yung kasabihan na he treats you really well? Kaya hindi mo namalayan na may iba pala. Kaya hindi mo namalayan na ikaw pala yung iba. Yes, Mama Mia. Nalaman ko na lamang na ginawa pala akong other woman ng lalaking aking pinagkatiwalaan. Ginawa pala niya akong kabit. Isang araw, ako ay nasa trabaho noon nung makareceive ako ng napakaraming tawag at chat mula sa aking mga kaibigan. Nasa kalagitnaan ako noon ng pagtatrabaho ko. Dahil nga napakaraming missed calls noon ay naisip kong tawagan sila at baka importante yon o di kaya'y emergency. Sinagot ko ang tawag sa akin ng isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Bes, alam mo na ba yung balita? Anong balita, Bes? Wala akong alam, nagtatrabaho ako eh. Bes, tignan mo tong My Day ni Dave, sabi niya sa akin. Mama Mia, tinignan ko nga ang larawan na ipinost ni Dave sa kanyang My Day. Larawan ng isang babae. Ewan ko ba? Pero sumikip ang dibdib ko. Gumuho ang mundo ko. Hindi ako nakapag-focus nung araw na yon sa aking trabaho. Inantay ko siya na magpaliwanag sa akin. Pero nung tinanong ko siya, Mama Mia, ay imbis na magpaliwanag ay nagalit pa siya. Ang sabi niya, ex na lang daw niya yung babaeng yon. Pero pinakekealaman daw siguro nung babae ang kaniyang Facebook. In short, hindi si Dave ang nag-post ng My Day na yon, kundi yung mismong babae daw na yon. Bakit niya pinakialaman ng Facebook mo? At saka, bakit alam pa niya yung password mo? Hindi kasi ako nagpalit ng password. Malay ko ba kung bubuksan pa niya, mag-ex naman na kami? Malay ko bang papakialaman pa niya? Nakalimutan ko na rin na binigay ko pala sa kanya yung password ng Facebook ko, pati na rin yung email address doon. Pwede ba? Huwag mo nang pansinin yan. I-change ko na lang yung password ng Facebook ko para wala nang maging problema. Naniwala ako sa mga paliwanag niya, Mama Mia. Naniwala ako sa sinabi niyang ex niya na yon. Siyempre, hindi siguro magpo-post ng ganun si Dave, kung alam niyang merong mga kaibigan ko na makakakita ng post na yon. Siyempre, kung nagloloko ka, hindi mo naman basta-basta ipapakita sa mundo na ikaw ay nagloloko. Itatago mo pa nga ito sa abot ng iyong makakaya, hindi ba? At isa pa, naisip ko rin, sino ba naman ako para magreklamo? Kung tutuusin, wala naman talagang namamagitang relasyon sa aming dalawa, liban na lamang sa ginagawa namin ng mga bagay na normal na ginagawa ng mga may relasyon at mga mag-asawa.
yung pag-aalagaan sa isa't isa, at yung pagsasalo ng apoy sa kama. Ayoko nang magtanong kung anong meron sa amin. Dahil ang totoo niyan, kung noon Mama Mia ay ayokong magtanong dahil hindi rin importante sa akin, sa ngayon ay ayokong magtanong dahil natatakot akong baka ma-reject ako. Natatakot akong baka sabihin niyang wala lang kung ano ang meron sa amin. Baka sabihin niyang ganito lang, okay lang. Kaya hindi ko na yon tinanong. Sa puso ko ay pinatawad at tinanggap ko si Dave kahit na ang totoo ay wala naman siyang dapat ihingi ng tawad sa akin. Wala naman dapat akong ipagpatawad sa kanya dahil wala naman kaming relasyon. Pero Mama Mia, kahit ilang beses ko pong pinilit ang sarili kong kalimutan ng mga nangyari, ay paano ko gagawin yun kung paulit-ulit naman? Oo, paulit-ulit ang mga ganong klaseng pagsisinungaling. Sinungaling si Dave. Mama Mia, meron pala siyang isa pang Facebook account. At ang Facebook na ginagamit niya pang chat sa akin, yun pala ang dummy account niya. Yung isa pang Facebook account niya, yun pala yung totoo. Paano ko maiisip na kabit ako? Lahat ng nasa Facebook na yun, kung saan niya ako chinachat ay kilala ko. At kilala Mama Mia na may namamagitan sa aming dalawa. Pero dun sa totoo niyang account, mas marami pala siyang friends doon. At totoo palang may kinakasama siyang iba. May girlfriend siyang totoo Mama Mia. Girlfriend na merong label. Girlfriend na may pangalan. Kaya agad-agad akong nagpaalam kay Dave at nagpasalamat sa kanya sa lahat-lahat. Inisip ko na lang noon na charge to experience na lang yun. Total, wala naman talaga kaming relasyon. Hindi naman talaga niya ako niligawan. Nakuha lamang niya ako sa mga matatamis niyang salita, sa mga thoughtful words niya at syempre, sa gabing yun sa tabi ng dagat kung saan unang may nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, kahit na wala kaming naging relasyon, ay sobra po akong nasaktan sa paghihiwalay naming dalawa. Sobra po akong nanlumo nung mga panahon na yon. Nawala sa isip ko ang mga pangarap ko. Nakapokus ako noon sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Nakapokus ako sa sakit na pinaramdam sa akin ni Dave. Kaya hindi ko na malayan na napapaybayaan ko na pala ang aking trabaho. Nawalan ako ng gana sa halos lahat ng bagay. Ang gusto ko na lang noon ay mag-inom at magsaya ng magsaya. At kalimutan ang mga nakaraan ko. Kalimutan ng mga masasakit na nangyari sa aming dalawa ni Dave. Inisip ko na lang noon, Mama Mia, na sa pag-inom ko, kapag lasing ako, at least, kahit sa ilang oras lang, namamanhid ako. Kahit sa isang oras lang o ilang oras lang ay hindi ko nararamdaman yung pighating ramdam ng puso ko. Grabing sakit ang naramdaman ko noon, Mama Mia. Sobra-sobra pa sa binugbog ako at pinatay ng makailang beses. Sobrang sakit noon na hindi ko na talaga halos maramdaman ang sarili ko. Hanggang sa bigla na lang nag-chat sa akin si Dave. Humihingi ng tawad. Ini-explain kung bakit niya ginawa sa akin yon. Mama Mia, ang sabi niya raw, akala niya raw yung kung anumang namamagitan sa amin ay panandalian lamang. Tulad ng akala ko dati. Kaya hinayaan na lang daw niya na walang maging label ang relationship namin. Na para bang naglalaro lamang kami ng apoy. Na para bang pinaglalaruan lamang namin ang init ng aming mga katawan at binibigyang laya lang ang aming mga nararamdaman. Pero unti-unti daw, Mama Mia, ay nakaramdam siya ng saya kapag kasama niya ako. Lalo na nung winelcome talaga siya ng pamilya ko. Sa amin lang daw siya nakaramdam na tanggap siya. Sa amin lang daw niya naramdaman na hindi siya hinuhusgahan. Na hindi hinuhusgahan ang pagkatao niya.
Tinanggap siya kung ano siya. At siguro nga kahit hindi ko man aminin nung mga panahon na yon, ay parang sobrang mahal ko na si Dave. Dahil kahit na sinaktan niya ako, kahit na ginawa niya akong tanga at ginawa niya akong kabet, ay tinanggap ko pa rin siya ulit. Oo, Mama Mia. Nung humingi siya ng tawad sa akin ay pinatawad ko siya. Nag-usap kami at nagkita kami nung gabing yon na lasing ako. Nag-alala siya sa akin kung bakit daw ako umiinom. Umiinom ako para man lang kahit papano ay mawala ang sakit na nararamdaman ko. Umiinom ako para man lang kahit papano ay maibsan ang sikip ng dibdib na nandito sa puso ko. Sorry. Sorry kung ako ang dahilan kung bakit ka naglalasing. Sorry kung ako ang dahilan kung bakit pinapabayaan mo ang sarili mo. Patawarin mo ako. Hindi ko naman talaga sinadyang saktan ka. Pero nung nahulog na ako sa'yo, nung naramdaman kong mahal ako ng pamilya mo, parang ayokong mawala ka sa akin. At alam kong kapag sinabi ko sa'yo ang katotohanan, ay posibleng mangyari ang aking kinatatakutan. Natuluyan ka nang mawala sa buhay ko. Natuluyan mo nang limutin kung ano ang meron tayo. Mahal kita. Gusto kita. Mama Mia! Ewan ko. Lahat ata siguro tayo ay may share ng pagpapakatanga sa buhay ng dahil sa letseng pag-ibig na yan. Kung hindi mo pa naramdaman yon, sigurado akong sa mga susunod na araw, buwan o taon, ay mararamdaman mo rin kung paano ang pakiramdam na magpakatanga dahil sa pag-ibig na yon. And yes, Mama Mia, nagpakatanga ako. Tinanggap ko siya at sinabi ko sa kanyang hindi niya kailangang maglihim sa akin dahil pareho ang aming nararamdaman sa isa't isa. At handa akong maging pangalawa na muna niya hanggat hindi pa niya naaayos ang namamagitan sa kanila ng kanyang original na girlfriend. Handa akong maging pangalawa. Oo. Handa akong magpakatanga. Handa akong maging side chick para lamang sa pagmamahalan naming dalawa. Wala eh. Mahal ko na eh. Nakapasok na ng tuluyan sa puso ko. Nakapasok na ng tuluyan sa bawat ugat ko ang kanyang pangalan. Kaya ayun, naging kami. Kung kailan ko nalaman na kabit ako, dun pa naging officially naging kaming dalawa ni Dave. And yes, Mama Mia, naging masaya naman ako sa piling niya. Pero syempre, sa likod ng mga kasiyahan na yon ay meron naman ding mga sakit na nararamdaman. Lalo na kapag kinakailangan siyang pumunta dun sa bahay nung babaeng yon. Lalo na kapag kinakailangan niyang samahan ng babaeng ito dahil may dinaramdam o may pupuntahan kung saan. Oo, may mga oras na magkasama kaming dalawa ni Dave. May mga oras na ako ang priority niya. Pero isang tawag lang mula sa babaeng yon, Mama Mia. Isang agaray lang, isang aray lang. Nagkakandara pa na naman si Dave doon. Dahil ang sabi nga niya ay ayaw niyang magmukhang masama sa harap ng kanyang pamilya at sa pamilya ng babaeng yon. Tinanggap ko dahil alam ko naman ang pinasok ko. Tinanggap ko dahil mahal ko si Dave. Dumami ang aming memories dalawa, mga masasaya, meron ding mga malulungkot, at meron ding mga masasakit at masasalimuot. Dumami din ang aming mga away. Kung kailan naging kami, dun pa kami away ng away. Pareho kaming demanding sa isa't isa. May mga pagkakataon, Mama Mia, na nagagalit ako kay Dave. Lalo na kapag inuunan niya yung isang babae niya. Kaya ang ginagawa ko, pinapagselos ko siya. At talaga namang effective yun dahil selos na selos din ang mokong at inaaway din ako. Mama Mia, ewan ko.
Napaka-demanding namin sa isa't isa. Mahal na mahal namin ang isa't isa pero hindi namin let go ang selusan kahit pa alam namin kung ano ang aming pinasukan. Ginabayan ako ni Dave, lalo na sa trabaho ko, lalo na sa pangarap ko. Hindi siya maling tao para sa akin. Alam kong marami ang nagsasabing hindi tamang tao para sa akin si Dave. Lalo na yung iba kong mga kaibigan na nakakaalam ng aming sikretong dalawa. Meron pa raw para sa akin pero ramdam na ramdam ko mama niya na si Dave na. Ramdam na ramdam ko kung paano niya ako minahal. Kung paano niya ako sinamahan sa lahat. Ginabayan sa mga desisyon ko. At sinalo sa kalagitnaan ng aking mga problema. Kung paano niya ako ginabayan lalo na kapag nagkakaproblema kami ng aking pamilya. Alam niya ang sekreto ng pamilya namin. Alam niya kung gaano kabulok ang pamilyang meron ako. Ramdam ko kung paano niya ako alagaan. Kahit sa harap mismo ng napakaraming tao ay inaalagaan niya ako. Hindi niya ako pinababayaan. Kaya naman lalo ko siyang minamahal. Kahit marami kaming pag-aaway ay hindi pa rin namin kayang pakawalan ang isa't isa. Mahal ko siya at ramdam kong mahal niya ako. Mama Mia, ang dami naming pinagdaan ng dalawa. May mga pagkakataon na muntik na kaming sumuko. May mga pagkakataon na muntik na naming sukuan ang aming pagmamahalan pero turns out, palagi pa rin kaming bumabalik sa isa't isa. Kahit sa dinami-dami ng aming mga pinagdaanan ay nagkakabalikan pa rin kami. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, dumating ang November 2022. Dito na ako nagkaroon ng malaking problema. Mama Mia, regular po ang period ko. Pero nung November 2022, hindi na po ako dinatnan ng aking buwanang dalaw. Meron na akong pagdududa noon kung bakit. Mula kasi nung nagkaregla ako ay hindi pa ako na-delayed. At nung na-delayed ako, naisip kong baka buntis ako. Pero hindi ko sinabi kay Dave ang aking pagdududa. Hindi ko sinabi sa kanya na hindi ako dinadatnan na. December 2022, nagpa siya akong umuwi ng probinsya namin dahil hindi ko na kayang magtiis sa ganong setup naming dalawa. Oo, Mama Mia. Nakumpirma ko rin katapusan ng November 2022 na buntis ako. Nakumpirma ko yon sa isang pregnancy test kit at nagpa-check up na rin ako sa doktor at positive nga na buntis ako ng 1 buwan. Nung buntis ako, Mama Mia, inisip ko, ano kayang magiging future naming dalawa ni Dave? Ano kayang magiging future ng anak ko? Pipiliin na kaya niya ako ng tuluyan dahil buntis na ako? Hihiwalayan na kaya niya ng tuluyan yung una niyang girlfriend? Magkakaroon na kaya siya ng lakas ng loob para sabihin sa pamilya niya ang tungkol sa aming dalawa? Iniisip ko, Mama Mia, kung paano ko ba sasabihin kay Dave ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero kahit anong practice ko kapag nasa harap ko na siya, ay hindi ko magawa-gawang sabihin yon. Kaya naman umuwi na muna ako sa amin para makapag-isip. Umuwi na muna ako sa amin para isipin kung ano bang mas nakakabuti, hindi lang para sa akin kundi para na rin sa magiging anak ko. January 2023, nakapagpasya akong tapusin na ang lahat tungkol sa aming dalawa. Tapusin na ang lahat ng namamagitan sa amin ni Dave. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tinigil ko na lahat at pinutol ko kung anumang koneksyon meron sa aming dalawa. Meron akong isang kaibigan, Mama Mia, na siya lang ang bukod tanging nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari sa akin. Siya lang ang bukod tanging nakakaalam na may dinadala na akong bata sa aking sinapupunan.
Sinamahan niya ako sa lahat. Siya si Tin. Sinabi ko sa kanya lahat ng problema ko. Dahil ang totoo nun, Mama Mia, hindi ko na alam kung paano ko pa kakayanin ng mag-isa ang aking pinagdadaanan. Kinakailangan ko na noon ng isang taong aking mapagsasabihan, ng isang taong aking masasandalan. Kaya dahil hindi ko na natiis ay sinabi ko na kay Tin ang totoo. Alam niyang buntis ako, Mama Mia. Nung nalaman niyang nakipaghiwalay na ako kay Dave, ay agad-agad pala niyang sinabi kay Dave na buntis ako. Ayoko sana talagang sabihin kay Dave ang katotohanan. Pero ang sabi ni Tin noon, karapatan daw ni Dave na malaman ang tungkol sa aking dinadala. Bukod sa karapatan, Mama Mia, ay responsibilidad din daw ni Dave, hindi lamang ako, kundi lalong-lalo na yung bata sa sinapupunan ko. Paano kung hindi niya ako panindigan? Paano kung i-reject niya ako, Tin? Natatandaan ko pang tanong noon kay Tin nung in-advise na niya sa akin na sabihin ko na kay Dave ang katotohanan. Paano kung panindigan ka niya? Paano kung ikaw ang piliin niya? Alam mo, girl, dapat malaman niya ang totoo. Hindi mo rin naman malalaman kung ano ang tunay niyang magiging reaksyon kung hindi mo susubukan, hindi ba? Basta Tin, ako ayoko. Hindi ako handa na malaman kung ano talagang magiging reaksyon niya. Dahil sa sobrang takot ko, Mama Mia, sa rejection, ay hindi ko na talaga pinaalam kay Dave ang katotohanan na tuluyan ko na siyang hiniwalayan. Pero nung nalaman nga ni Tin ang pakikipaghiwalay ko kay Dave, ay siya na mismo ang nagsabi kay Dave sa lahat-lahat. Dahil umasa siya noon, Mama Mia. Umasa si Tin noon na paninindigan ako ni Dave. Umasa si Tin noon na hindi ako iiwanan ni Dave sa ere. Pero lalong gumuho ang mundo ko. Lalong gumuho ang mga pangarap ko. Dahil tinawagan ako ni Dave. Totoo ba ang sinabi ni Tin sa akin na buntis ka? Ano? Totoo ba ang sinabi ni Tin sa akin na buntis ka? Ulit ni Dave sa kanyang tanong. Kaya ka ba nakikipaghiwalay sa akin? Tanong niya nung hindi ako sumagot. Oo, Dave. Buntis ako. Kaya ako nakikipaghiwalay sa'yo. Ano? Totoo ngang buntis ka. Pero alam mo ba? Alam mo bang buntis din yung girlfriend ko? Mama Mia, grabe naman talagang pagkakataon nito, no? Buntis ako, buntis din yung babaeng kinakasama niya. Sabay pa talaga siguro kaming nabuntis. Tama lang pala ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo, Dave. Sige, goodbye. Hindi ko na inantay pang makasagot si Dave. Pinutol ko na ang tawag na yun, Mama Mia. Inoff ko na rin ang cellphone ko. Hindi ko na balak pang kausapin din si Tin tungkol sa pagsasabi niya kay Dave sa katotohanan. Umiyak ako ng umiyak noon. Gumuho ang mga pangarap ko. Akala ko noon, kapag nalaman niyang buntis ako, ay maiisip niyang ako ang paninindigan niya. Oo, Mama Mia, alam ko naman talagang may chance ang sabihin ni Tin sa kanya na buntis ako. Pero hindi ko pinigilan si Tin. Dahil inisip ko, Mama Mia, na kapag nalaman ni Dave ang pagbubuntis ko mula sa ibang tao, ay baka isipin niyang panindigan niya ako. Para hindi niya isiping hinahabol-habol ko siya, na desperada ako sa pagmamahal at atensyon niya. Pero mali pa rin eh.
Kahit siguro sinong magsabi sa kanya tungkol ng pagbubuntis ko, yun at yun pa rin ang magiging reaksyon niya. At simula nga nung malaman kong buntis din yung babae, Mama Mia, ay hindi na ako bumalik pa ng Maynila. Nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko noon. Hanggang sa mga anak na ako. Mama Mia, ilang buwan matapos kong manganak ay nagkaroon ulit ako ng trabaho. At nalaman ko rin na halos magkasabayan lang talaga kaming nanganak nung totoo niyang girlfriend. At parehas pa talaga kami ng babae. Na babae rin ang aming mga anak. Mama Mia, wala akong pakialam na noon sa kanila. Wala na rin akong balak na ipakita kay Dave ang anak namin o guluhin pa ang pagsasama nilang dalawa. Dahil alam ko kasi na nagkabalikan sila. Alam ko kasing hindi rin sila totoong naghiwalay gaya nung unang sinabi ni Dave sa akin na gagawin niyang lahat para maghiwalay na silang dalawa. Tingin ko nga, mas lalo pang tumibay siguro ang kanilang pagsasama. Well, wala na akong pakinon. Ang importante na lang sa akin ay ang magtrabaho ako ng maayos para sa sarili ko at para sa anak ko. Wala na akong pakialam pa sa ibang tao. Hanggang sa nag-focus na nga rin ako sa trabaho ko, Mama Mia. Hindi ko na inalis ang focus ko sa trabaho ko at sa anak ko. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Sa ngayon ay masasabi kong medyo nakakalimutan ko na si Dave at medyo nagiging okay na ako. Kahit papaano ay hindi ko na napapabayaan ang sarili ko, lalong-lalo na ang anak ko. Mama Mia, never ko pong ginulo si Dave. Never akong humingi ng kahit na ano sa kanya para sa bata. Ni wala akong pinagsabihan noon kung sino ang nakabuntis sa akin. Ang iba kong mga kaibigan at pati na rin ang pamilya ko ay walang alam na si Dave ang nakabuntis sa akin. Dahil nung nabuntis ako, Mama Mia, tinanong ako ng pamilya ko kung sinong ama at kung nasaan si Dave, ay pinagtakpan ko siya sa mga ito. Sabi ko hindi si Dave ang ama nito at matagal na kaming naghiwalay dalawa. Tinago ko sa kanilang katotohanan na si Dave ang ama ng aking anak. Naisip ko kasi, Mama Mia, kapag nalaman ng mga magulang ko at ng pamilya ko na si Dave ang ama ng pinagbubuntis ko, ay baka sugurin nila ito para panagutan ako. Baka malaman din ng pamilya ko ang katotohanan na naging kabit ako. Hindi man legal na kabit dahil hindi naman sila kasal nung mga panahon na yon, pero kabit pa rin eh. Pangalawang babae pa rin ako sa buhay ng lalaking minamahal ko. Kaya pinotrektahan ko na lang, hindi lang ako, hindi lang ang anak ko, kundi pati na rin ang damdamin ng mga magulang ko. Ano ba ang iisipin ng isang magulang kapag nalaman niyang kabit ang anak niya? Hindi ba? Siguradong sigurado ako na masasaktan lalong-lalo na ang mama ko. Kaya wala talagang nakaalam tungkol sa katotohanan sa aking pinagbubuntis. Mama Mia, dinedma ko na lang ang usap-usapan ng mga tao sa paligid ko tungkol sa akin na nabuntis ako sa Maynila at ng kung ano-ano pa. Sinarili ko na lamang lahat dahil ayoko na ng gulo. Mama Mia, hanggang sa in-upload ko ang picture ng anak ko, lahat ng mga kaibigan ko ay nagsasabi na parang kamukhang-kamukha raw ni Dave yung anak ko. Kahit na hindi nila alam, kahit na hindi ko inaamin, alam ko, Mama Mia, na iniisip na nilang talagang si Dave ang ama ng anak ko. Pero sinasabi ko sa mga magulang ko na hayaan na natin ang lahat. Na mag-focus na lang kami sa kung anong buhay meron kami. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang iisipin ng iba. Mama Mia, ngayon, mahigit 1 taon na ang anak ko. Medyo nakakaahon na rin ako sa buhay. Medyo nagiging okay na ako at inisip ko na parang lucky charm ko ang baby ko, Mama Mia. Hanggang sa
Muli na namang nagparamdam si Dave sa akin. Nangangamusta siya, Mama Mia. Siyempre, nireplyan ko pero in a nice way. Halos siya naman ngayon ang nangungulit sa akin sa chat. Gusto niyang makipagkita. Gusto niyang maging bahagi sa buhay ng anak ko. Siyempre ayoko. Siyempre hindi ko gusto na maging bahagi pa siya ng buhay ko at ng buhay ng anak ko. Pero gusto niyang makipagkita. Gusto niyang makipag-usap. Dahil ayokong baka guluhin niya ako dun sa mismong bahay ng mga magulang ko ay eto nga't nakipag-usap at nakipagkita ako sa kanya. Mama Mia, nung nakita ko si Dave ay sobrang problemado niya. Pangit na ako sa itsura niya nung mga panahon na yon. Parang pasan niya ang buong daigdig. Nag-usap kaming dalawa tungkol sa nangyari sa amin 2 years ago. Ganon pa rin siya, wala pa rin siyang pinagbago. Andun pa rin ang mga sweet words niya, andun pa rin ang pagiging maalaga niya. Nung nakita ko siya, Mama Mia, ay naisip kong wala na akong hinanakit o galit pa sa kanya. Dahil kilala ko na ang aking sarili. Kilala ko na kung ano ang mas mahalaga sa akin. At nangyari na rin naman ang nangyari. Wala na rin naman akong magagawa. Kung magagalit ako, puso ko lang din ang pahihirapan ko. Tapos na lahat kaya uusad na ako. Mama Mia, nalaman ko rin mula kay Dave na iniwan pala siya nung babaeng kinakasama niya, yung kanyang girlfriend. Iniwan din sa kanya yung kanilang anak na halos kamukhang-kamukha din ng aking anak. Gusto niyang makita ang anak naming dalawa subalit hindi ako pumayag. Sabi ko kung gusto niya ayusin niya muna yung sa kanyang sarili. Ayusin niya muna yung kanyang pagiging ama sa kanyang anak ngayon at ayusin niya muna ang buhay niya. At ayusin na muna namin ang mga buhay namin. Dahil ayokong i-involve ang anak ko sa gulo ng buhay naming dalawa. Nananahimik ang anak ko sa probinsya namin. Ayokong isipin niya na ako pa ang nagpapagulo ng buhay niya. Mama Mia, sabi ko sa kanya hanggat hindi siya nagbabago, hanggat hindi siya nagiging mabuting tao, ay hindi ko ipapakita ang bata sa kanya. Nakita ko sa mga mata ni Dave ang kagustuhan niyang bumawi sa akin pati na rin sa anak ko pero hindi sapat yon. Naloko na ako ng ilang beses ng mga matang yon. Naloko na ako ng ilang beses sa paniniwalang kaya kong panindigan ng mga tingin na yon. Hindi ko hahayaan na pati anak ko ay madamay. Ayoko masanay ang anak ko na meron siyang ama. Ayoko masanay ang anak ko sa kanya dahil alam kong anytime, Mama Mia, pwede na naman siyang umalis sa buhay namin. Anytime ay pwede na naman siyang balikan ng totoo niyang girlfriend. Tama na yung ako na lang ang masaktan. Huwag na lang idadamay yung anak ko. Tama na yung kaalaman ni Dave na may anak kaming dalawa. Hindi na kinakailangan na makilala pa niya yung bata. Kung pagmamahal lang ang gusto niya, pwede naman niyang ibuhos yun sa isa pa niyang anak. Kung nakatadhana namang magtagpo sila ng anak ko at magkakilala, darating ang tamang oras at panahon para doon. Sa ngayon ay gusto kong ayusin na muna ni Dave ang buhay niya. Sobrang laki kasi ng pinayat ni Dave. Sobrang stress na stress ang mukha niya dahil sabi niya na stress nga siya doon sa dati niyang kinakasama. Pero siguro nga, Mama Mia, yun talagang totoo niyang mahal. Yung babaeng yun. Dahil kahit na stress ang binibigay sa kanya ng babaeng yun, ay hindi naman niya nagawa-gawang iwan. Mama Mia, sa ngayon, ay ang kagustuhan ko lamang ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Ang kagustuhan ko lamang ay masigurado kong hindi siya matutulad sa akin, na hindi niya maranasan ng mga sakit na pinagdaanan ko. Dahil sa totoo niyan, parang hindi ko na kinaya eh. Buti nga't nandito pa ako ngayon, nakakapagsulat pa ako ng kwento ko. Dahil nung mga panahon na iniwanan ako ni Dave sa ere,
Like naisip ko noon, Mama Mia, na tapusin na lang ang lahat. Pero nung naipananganak ko ang anak ko, dun ko naisip na ito na ang magiging bagong rason para patuloy akong lumaban sa buhay. Mama Mia, tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang naging desisyon ko na ipagkait muna kay Dave yung bata? Alang-alang sa kapakanan ng anak ko? Maraming salamat po, Mama Mia. Alam kong medyo magulo ang kwento ko. Sana ay naintindihan niyo pa rin ito at naintindihan pa rin ito ng inyong mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat, Azi. Ay nako, Azi. Tinanong mo ako kung tama ang ginagawa mo, tama ang ginawa mo. Yes. Isang napakalaking yes. Para sa akin dahil alam ko naman na magkaiba naman tayo, lalong-lalo na yung mga tagapakinig natin, magkaiba naman tayo ng disposisyon sa buhay, magkaiba tayo ng mga opinyon at paninindigan. Pero para sa akin, dun sa tanong mong, tama ba ang ginawa mong desisyon na wag ipakilala ang anak mo sa kanyang ama? Isang napakalaking yes ang sagot ko. Hindi naman sa ayokong ipakilala mo yung bata sa kanyang ama. Tama ang desisyon mo na ayusin na muna ni Dave ang buhay niya. Maging maayos muna siyang tao bago siya maging maayos na tatay. Hindi pa nga siya maayos na ama dun sa isa pa niyang anak kasi 'di ba sabi mo stress na stress yung mukha niya, parang ang payat-payat niya, parang ganon. Hindi pa niya magawang manindigan sa ngayon. So, tama ang ginawa mong wag munang ipakilala ang bata dun sa tatay niya dahil hindi pa rin naman ito maiintindihan ng bata. 'Di ba? 2022 ka na buntis, November, 1 month. So, ibig sabihin, August or July of 2023 ka nanganak. Tama ba? Basta parang ganun, August ka nanganak. So, ipagpalagay nating August or July 2023 ka nanganak. 2 years old pa lang, 1 year old pa lang yung bata ngayon, 'di ba? So, hindi pa niya maiintindihan. Wala pa siyang alam. Hindi naman sa ayokong makilala ni Dave yung anak niya. Ang gusto ko lang ay yung gusto mo rin na maging maayos muna ang anak mo. At maging maayos ka rin muna dahil sa tingin ko, parang meron pa rin something Ikaw naman ang makakapagsabi nun. So, ayusin mo muna ang sarili mo, 'di ba? Maging matatag ka muna. At ito namang si Dave ay ayusin muna ang buhay niya. Tsaka siya magpakaama dun sa anak ninyo. Tama ang ginagawa mo. Huwag mo lang ipagkait habang buhay, 'di ba? Pasasaan ba't magkikita at magkakakilala din silang dalawa. Sa ngayon, focus na muna si Dave sa pag-aayos ng buhay niya at nung isa pa niyang anak. At syempre, bago mo papasukin ulit si Dave sa buhay ng anak mo or bago mo siya papasukin sa buhay ninyong mag-ina, klaruhin mo muna yung sarili mo at klaruhin niyo muna kung ano ba talagang meron sa inyo ni Dave, 'di ba? Kung magkakabalikan kayong dalawa, dapat sigurado na hindi na siya babalik dun sa babaeng yon kapag bumalik pa yon. Hindi mo naman kasi sinabi dito na kasal sila, 'di ba? Sabi mo kinakasama at girlfriend. So ibig sabihin hindi sila kasal. Ngayong iniwan na siya, kapag nasigurado na ni Dave na ikaw na, siguraduhin niyo muna kung anong relasyon meron kayo. Kung hindi na kayo magkakabalikan, o di yun ang pag-usapan ninyo, hindi na tayo magkakabalikan. Tanging anak na lang ang magiging connection nating dalawa. Ganon. Dapat klaro, hindi yung, ay gusto ko na makita ang anak ko tapos magkikita agad. Ay humingi ako ng tawad sa iyo dahil ganito, ganyan, ganyan. Ay nako, ewan ko. Anyways, may part ka rin naman sa kaguluhang ito kasi pumayag kang maging number 2. Tandaan nyo ladies, walang kahit na sinong babaeng deserve na maging number 2. Okay? Kung number 2 kayo, nako, umalis na kayo, tumakbo na kayo hanggat kaya nyo pa. Huwag naman kayong mag-settle sa ganun. Kawawa naman yung parents nyo, pinalaki kayo ng maayos, tapos kayo naging kabit lang, 'di ba? May pinariringgan ba ako? Wala naman. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong kwento, Azzy. Nako, kung nagustuhan niyo po ang kwentong hatid sa atin ni Azzy ngayong araw na ito, please do like and share this video. This audio pala kasi wala pala itong video. At wag niyo pong kakalimutan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Ayon, click the notification bell para lagi po kayong nanonotify
buhay sa tuwing meron po tayong ini-upload na kwento dito sa ating channel. At wag na wag niyo pong kakalimutan din na ito importante, na mag-email din kayo at mag-share din kayo ng inyong sariling kwento. Alam ko naman na may tinatago ka dyang mga karanasan na pwede nating pagkuhanan ng aral at leksyon sa buhay. So email lamang po kayo at mamamiacdo0317@gmail.com. Ang daming ata. Huwag niyo rin kalimutan na mag-like and mag-follow na rin sa ating other social media accounts, Instagram, Threads, TikTok, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw at bukas ay December 1 na. Paalam!